Nagpapatuloy ang serye ng pagbabago ng klima sa ating mundo. Mga katakot-takot na kalamidad na tumatama sa iba't ibang panig ng mga bansa. At ngayon mga sangkay, naiulat na ang bansang Argentina tinamaan ng matinding pag-ulan na nagdulot po ng isang katakot-takot na pagbaha. At may mga buhay na nalagas dahil po sa pananalasa ng ating kalikasan. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. So today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang masamang nangyari doon po sa Argentina. Tinamaan po ng isang katakot-takot na baha ang bansang ito. At ang nakakalungkot na balita mga sangkay, mayroon daw pong mga taong nalagas. May mga sumakabilang buhay mga sangkay sa isang higanting baha na tumama sa bansang ito. Ang kalamidad ngayon mga sangkay ay nagpapatuloy. Iba't ibang klaseng pananalasa ng ating kalikasan ang nararanasan ng ating mundo. Isa sa madalas na nababalitaan natin mga sangkay ay ang mga pagbaha. Sa ngayon kasi, ibang-iba na po ang mga bagyo. Dahil po sa sinasabi ng mga scientists na climate change, pinalakas daw po nito ang mga bagyo na tumatama sa kalupaan. Ayon po sa pag-aaral ng mga scientists, sa patuloy na pagtaas ng temperatura, patuloy din mga sangkay na umaakyat ang level ng lakas ng mga bagyo na tumatama sa iba't ibang panig ng ating mundo. Kapag umiinit ang ating mundo mga sangkay, umiinit din po ang karagatan. At doon po sa karagatan nakakabuo ng mga malalakas na bagyo na ito'y naglalakbay papunta sa kalupaan at tumatama sa maraming mga bansa. At marami po ang nagugulat mga sangkay dahil ibang-iba na po talaga ngayon ang puwersa ng pananalasa ng mga bagyo. Kung noon mga sangkay, kayang-kaya pa pong i-predict o kayang-kaya pa pong lusutan itong mga malalakas na bagyo na tumatama sa ating mundo. Ngayon mga sangkay, sa ating henerasyon, sa present generation, ibang-iba na po ang mga lakas ng mga bagyo. Kagaya na lamang po nung tamaan mga sangkay itong bansang Argentina ng napakalakas na bagyo. Ayon po sa report mga sangkay, may mga taong sumakabilang buhay dahil po sa pangyayaring ito. At ang kagulat-gulat na report mga sangkay, ang katumbas daw po na pag-ulan na tumama sa bansang ito, katumbas po ng isang taong tubig na bumagsak mula po sa kalangitan. Kung kaya't mga sangkay, matindi ang dinanas ng Argentina. Marami po sa mga tao doon, mga sangkay, ay nag-alsabalutan nung makita na po nila ang sorpresang pag-atake nitong bagyo. Sorpresang umakyat ang tubig ng napakabilis dahil nga po mga sangkay sa tindi ng pagbuhos ng ulan. Ayon po sa report, mga sangkay, ang presidente ng Argentina na si Javier nagdeklara ng period of mourning after a flash flood in the port city Bahia Blanca na tumangay sa napakaraming mga tao mga sangkay at hanggang ngayon marami pa raw po ang hinahanap. Napakalakas mga sangkay ng tumamang baha sa kanila na dahilan kung bakit nagdeklara ang presidente ng Argentina ng oras o araw ng pagluluksa dahil po mga sangkay sa matinding tinama ng bahang ito. Isa sa mga hindi malilimutan mga sangkay dito sa Pilipinas na baha o bagyo ay ang bagyong Yolanda, isa sa pinakamalakas na bagyo sa buong kasaysayan ng ating mundo. Sa opisyal na report mga sangkay, nasa 10,000 lamang mahigit ang sinasabing pumanaw dahil po sa matinding bagyo na tumama mga sangkay doon sa Visayas, lalong-lalo na po ang sentro ay ang Leyte. Pero ang totoong bilang daw po neto mga sangkay, umaakyat o bumibilang ng mahigit 100,000. Mahigit 100,000 mga tao mga sangkay ang tinangay ng bagyong Yolanda. At hanggang ngayon, taon-taon, nagluluksa ang buong Pilipinas. Ang presidente ng Argentina, mga sangkay, ay nag-announce ng patuloy na pagluluksa ng ilang araw at patuloy na pagluluksa ng lahat ng tao sa kanilang bansa matapos po ang trahedya mangyari sa kanila. Nangyari mga sangkay ang sinasabing malakas o heavy rains na tumama po sa port city Bahia Blanca. Ayon po sa announcement ng presidente ng Argentina, all areas of the national government will remain dedicated to assisting the victims in this
moment of sorrow for all Argentines. Ganyan po kalala mga sangkay ang sinapit nila at makikita po natin sa mga larawan at mga video na talagang matindi ang itinama mga sangkay ng malakas na baha doon sa Argentina. The deadly flood struck on Friday at sinasabi po nila ang katakot-takot na baha mga sangkay ay tumama at ito daw po ay katumbas ng 1 taong pag-ulan. Isipin nyo na lamang mga sangkay kung gaano kalakas yan. Ang 1 taong pag-ulan itinama lamang po o ibinuhos lamang mga sangkay ng ilang oras. Estimated to be 260 millimeters or 10 inches na baha ang naranasan nila in a matter of hours doon po sa Bahia Blanca, ang major port city south of Buenos Aires. At hanggang ngayon mga sangkay, sinasabi po nila na marami pa rin daw pong mga hinahanap. May mga nawawala pa rin mga sangkay. Patuloy ang rescue operation. So ganito na po ang kalagayan ng ating mundo ngayon mga sangkay. Hindi na po tayo sigurado sa mga kalamidad, hindi na po tayo sigurado sa bawat mga tumatamang mga bagyo. Kaya dito sa Pilipinas mga sangkay, every time po na mayroong announcement, ang mga nakakaalam pagdating po sa kalagayan ng ating panahon, maging ready lang po tayo lagi. Dahil hindi po natin alam mga sangkay kung gaano kalakas na naman ang tatama sa kalupaan. Isa na naman po sa pinangangambahan sa Pilipinas ngayon mga sangkay ay ang tumitinding init ng panahon. Malapit na po ang summer at malamang mga sangkay, nag-uumpisa na naman po ang matitinding init. Na bagamat wala pa po tayo doon mga sangkay sa summer season o papalapit pa lamang po tayo doon, matindi na po ang dinaranas ng buong bansa mga sangkay. Kamakailan lamang marami pong mga eskwelahan, universidad o maging mga private schools ang nagdeklara na wala daw po silang klase sa mga eskwelahan at ito'y gagawin na lamang po online dahil nga po delikado daw ang init ng panahon ngayon. Imagine niyo wala pa po tayo mga sangkay sa summer pero grabe na po ang init. Ayon po sa report, mga sangkay, marami daw po mga infrastruktura ang pinabagsak mga sangkay doon sa Argentina dahil po sa matinding pagbaha. At maraming mga tao ang tinangay. Nagdulot din po mga sangkay ang matinding pag-ulan at pagbaha sa mga coastal area ng blackout. Wala pong kuryente o nawalan po ng supply ng kuryente ang mga lugar mga sangkay na tinamaan ng malakas na pag-ulan at pagbaha. At para makita po natin ang buong pangyayari mga sangkay, panoorin niyo po ang mga video na kuha sa mismong pangyayari doon sa Argentina. So ito na po ang kalagayan ngayon ng ating mundo, mga sangkay. Talagang hindi na po ito maiiwasan ng marami ngayon na harapin ang pagbabago ng klima o pagbabago ng takbo ng ating panahon. Ito po ay abnormal climate change na nararanasan ngayon ng ating planeta. Pero kung pag-uusapan po natin ang mga propesiya sa Biblia, ito ay bahagi mga sangkay sa sinasabi ng salita ng Diyos na huling mga araw bago po ang pagbabalik ng ating Panginoon.
ang mga natural disaster na nagaganap sa ating mundo ay hindi po basta nangyayari mga sangkay na hindi po sinasadya. May divine intervention or may supernatural na nangyayari ngayon sa ating mundo na nagpapatupad sa kung ano ang mga propesiya na nakasulat sa Biblia. Kaya tayo mga naglilingkod sa ating Panginoon, siguraduhin po natin na tayo po ay handa sa bawat mga nangyayari ngayon. Ayusin po natin ang relasyon natin sa ating Panginoon dahil hindi na po natin alam kung ano po ang magiging bukas ng ating mundo. Nakikita na po natin ang grabing mga senyales ngayon tungkol sa huling mga araw bago po ang pagbabalik ng ating Panginoon. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.